Para sa pagbubulay ng salita ng ating Panginoong Diyos, tayo po'y bumuklat sa ating Biblia at ating pong basahin ng atin pong pagbubulayang mga talata sa aklat o yung sa sulat, unang sulat ni Apostol Pablo para kay Timoteo. First Timothy chapter 2 at tayo'y bumasa sa verses 8 hanggang sa verse 10. First Timothy 2 verses 8 to 10. Ito po ang salita ng ating Panginoong Diyos. Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan. Gayon din naman ng mga babae ay dapat na magdamit na may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay, hindi ng mga napapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit, kundi ng mabubuting gawa na siyang nararapat sa mga babaeng nagpapahayag ng paggalang sa Diyos. Purihin ng Panginoon sa kapahayagan ng kanyang salita sa ating kalagitnaan. So, dito po sa ating pag-aaral sa First Timothy. So, last time na atin pong mga pinag-aaralan is sa verses 1 to verse 7 na kung saan doon ay in-outline ni Apostol Pablo ang content ng mga panalangin na kailangan ipanalangin ng kanyang mga tao whenever the church gather in public worship. At ating napag-aralan doon kung mga nilalaman at kung sino yung mga kailangang ipanalangin doon sa verses 1 to 7. At ngayon naman, beginning in verse 8 hanggang sa verse 15, he addresses the conduct of men and women in their assembly. At kung ating babalikan, ang tinatakil or ang tinutukoy ni Apostol Pablo dito sa mga bahaging ito is yung kaayusan or yung gagawin ng iglesia whenever they gather together. At dito nga sa verses 8 to 15 ay na-address niya the conduct of men and women in their assembly. So ang ating pong Panginoong Diyos is the God of order. Merong itinalagang kaayusan ang ating Panginoong Diyos. At ang Biblia ay nagtuturo ng proper order maging sa society. May itinalaga siyang government at susunod dito ang mga mamamayan. Maging sa family ay may itinalagang order din ng ating Panginoong Diyos at itinalaga niya ang husband to be the head of the family. And most especially, pati sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, the Church of God ay mayroong itinalagang kaayusan ang ating Panginoong Diyos. So, last time I have mentioned that the Apostle Paul wrote this letter to guide Timothy and the church on how is their proper conduct. Kung sila po ay magtitipon bilang isang iglesia, naroon po yung guide ni Apostol Pablo. Ito, sinulat niya tong letter na ito para kay Timoteo to guide them on how they conduct themselves when they meet together. Kagaya na lamang ng tema ng kanyang sulat dito sa First Timothy. The purpose statement of this letter is matatagpuan natin sa First Timothy chapter 3 verse 14 and 15. Ito po yung sinasabi niya dito. Ang mga bagay na ito ay aking isinusulat sa iyo na umaasang makakarating sa iyo sa madaling panahon. Ngunit kung ako'y maantala, ay maaari mong malaman kung ano ang dapat ugaliin ng bawat tao sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos na buhay, ang haligi at suhay ng katotohanan. So dito sinusulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na nais niyang makarating sa kanila sa Ephesus, but kung hindi habang hindi pa siya nakakarating doon, ay meron siyang isinulat sa kanila na guide kung paano sila magtitipon, kung yung conduct nila sa kanilang pagtitipon. At dito nga sa section na ating pag-aaralan sa umagang ito, sa verses 8
to 10, he deals mainly on the godly conduct that they ought to do. Yung godly conduct na dapat nilang gawin. And meron siyang mga specific commands dito. Not only for men, but especially also for women. So, he has specific commands for men and women. At yan po yung mga punto natin sa umagang ito sa pagbubulay natin sa salita ng ating Panginoong Diyos. First point is the command to men for holy hearts and holy hands sa verse 8. And sa verse 9 to 10, the command, ang ikalawang punto natin, the command to women who profess godliness. So, uh, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna'y manalangin at hilingin natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos sa atin pong pag-aaral ng kanyang salita. O aming Ama, aming Diyos, muli kami po'y dumudulog sa inyo ng inyo pong tulong, ng inyo pong paggabay sa amin sa pag-aaral ng inyo pong salita. Dalangin namin ng Diyos na magkaloob ka sa amin ng illumination ng inyo pong word upang ganap naming maunawaan ang inyo pong salita. May mga itinalaga kang order pagdating sa iyo pong iglesia at nawa Panginoon, malaman namin ang sinasabi niyang iyo pong salita at dalangin din namin, O Diyos, ang pagtulong niyo po sa amin upang may sagawa ang mga ito that we may able to be obedience to the uh, word of truth na iyo pong sinasabi sa iyo pong salita. Tulungan mo po kami, O aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. So the godly conduct in worship. At sa atin pong unang punto, the command to men for holy hearts and holy hands. Basahin ko po ulit yung ating passage sa umagang ito. Sabi dito sa from verse 8, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger and quarreling. Likewise also that women should adorn themselves in respectable apparel, with modesty and self-control, not with braided hair and gold apparels or pearls or costly attire, but with what is proper for women who profess godliness with good works. So first point natin, the command to men for holy hearts and holy minds. Sa verse 8, sinabi niya, I desire then that in every place the men should pray, lifting holy hands without anger or quarreling. So ang prayer po na is a duty and a privilege for every believer. So men and women of God are called to pray. Men and women of God are called to pray. But dito po, mayroong tinutukoy sa Apostol Pablo. Paul only takes notice of men because he is speaking of public prayer in the church. Sinabi niya doon, I desire then that in every place the men should pray. So the Greek word used for men here is aner, which pertains to males or husband. So meron pong specific na sex, gender ang tinutukoy dito ni Apostol Pablo at tinutukoy niya is yung mga males or yung mga husbands. Hindi po ginamit dito yung generally used word na anthropos, which is used for all human individuals. Pag sinabing anthropos, it pertains or it includes all human individuals, whether male or female. So may specific na ni-notice dito si Apostol Pablo, the men, to lead the prayer whenever they gather in their public worship. So the command of Paul here is that leading in prayer in public worship belongs to men. It belongs to men. It is, sinasabi po natin ito, it is not to undermine women, kagaya ng ating sinabi kanina, that it is the privilege
of all the believer to pray. But when it comes to gathering together in public worship, may itinalagang kaayusan ng ating Panginoong Diyos na isinulat dito ni Apostol Pablo ah, sa ating pong binasang mga verse. At dito nga sa public worship, ang magli-lead na itinalaga ng ating Panginoong Diyos belongs to men. It is the authoritative word of God uttered by Paul. Hindi po ito tayong may gawa nito. Ikino-communicate lamang po natin kung ano yung salita ng ating Panginoong Diyos. This is not simply Paul's private wish or personal opinion then, but he is speaking as an apostle of Jesus Christ. Hindi po ito suggestion. Hindi po ito yung wish lamang ng ating Apostle Paul. So, ginamit dito ulit yung salitang I will or I desire. So, yung word po na ito, kagaya ng ating nabanggit ng mga nakaraan is, ito po yung ginamit ditong word pertaining to desire is yung bolomai, is a word for an authoritative command. So, ito yung word to will deliberately, to will purposely. So, prayer should be performed by men in public worship everywhere. Dagdag pa niya dito, everywhere. So, hindi, kagaya ng sinabi ko kanina, it is not a wish or it is not an opinion of the Apostle Paul, but it is coming or speaking, sinasabi ito ni Apostle Paul as the authoritative word ng ating Panginoong Diyos. So prayer is to be uh, offered everywhere. It is to be offered everywhere. So maring mag-refer ito to every house of worship kung saan man sila nagtitipon, saan man nagtitipon ng mga tao ng Diyos, which means it is the public worship. At yung prayer is to be offered, to be led by men in their midst. So, God has a universal rule in worship. Hindi po yan nababago wherever His people happen to meet. So, may rule ang ating Panginoong Diyos na hindi po nababago. Kagaya na lamang kung sa rule sa household code na ating mga napag-aralan in our previous study in the book of Colossians, merong household code na kung saan sa isang sambahayan may tinalagang rule at kaayusan ng ating Panginoong Diyos. Ganon din po sa patungkol sa iglesia, merong universal rule for worship na itinalaga ang ating Panginoong Diyos. Ang ating Panginoong Diyos ang nagtalaga nito at hindi ang tao na kung saan ay malaya silang baguhin or ipakana kung ano man yung kanilang mga nais. So, we desire to follow what the Word of God says, kung ano yung sinasabing universal rule ng ating Panginoong Diyos patungkol sa worship. So, sa Old Testament po, God was worshipped in the temple. And soon, uh, He will be worshipped everywhere. Kagaya na lamang nung sinasabi sa John 4:21 sa Samaritan woman na na-meet ng ating Panginoong Hesukristo. Sinasabi doon sa Juan 4:21, John 4:21, sabi niya, sinabi sa kanya ni Jesus, babae, maniwala ka sa akin na darating ang oras na iyong sasambahin ang Ama, hindi sa bundok na ito o sa Jerusalem. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo nakikilala, sinasamba namin ang nakikilala namin sapagkat ang kaligtasan ay mula sa mga Hudyo. So, God is to be worshipped everywhere. Ngunit pagdating sa iglesia ng ating Panginoong Diyos, sa pagtitipon ng kanyang mga tao, meron siyang specific universal rule of worship. So here the apostle seems to be alluding to the prophet Malachi, yung prophecy ng
Prophet Malachi. Sinabi doon sa Malachi chapter 1 verse 11, "From the rising of the sun to its setting, my name will be great. From the rising of the sun to its setting, my name will be great among the nations. And in every place, incense will be offered to my name, and pure offering. For my name will be great among the nations." So, ang mga tao ng Diyos po, when God's people pray in every place, mayroon pang sinabi dito sa verse na ating pong binasa sa verse 8, "Ibig ko nga ang mga lalaki ay manalangin sa bawat dako na itinataas ang kanilang mga banal na kamay na walang galit at pag-aalinlangan." So dagdag pa dito, when God's people pray in every place, they are to lift holy hands without anger or quarreling sa 1 Timothy chapter 2 verse 8. Ito po ay nagre-refer, this mainly refers to the purity of prayer. So the reference to holy hands, hindi po, wala pong holy hands, no, but it refers to the temple worship in the Old Testament. So it alludes yung paghuhugas ng kamay na ginagawa ng mga Jews whenever they gather together before prayer, yung washing of hands. So parang yan po yung parang ano nila, nakaugalian na ginagawa na maghugas ng kamay before prayer. At yan ay makikita natin sa Psalms chapter 26 verse 6. Sinasabi doon sa Psalms 26 verse 6, "Hinuhugasan ko ang aking mga kamay sa kawalang sala at magtutungo ako, Panginoon, sa iyong dambana." Yan po yung kanilang ginagawa whenever they come to the temple to worship God. So, but it is only a symbol na ginagawa nila during that time. Ang clean hands, mga kapatid, symbolize a pure heart. Clean hands symbolize a pure heart. So, when Apostle Paul mentioned the outward sign of holy hands or yung paghuhugas ng kamay, holy hands, he is talking about the inward reality of a holy life. He is talking about the inward reality of the holy life. So, dito Paul warned the church to pray without anger and quarreling, nang uh, walang galit at walang pag-aalinlangan. So, isa po sa mga kasalanan na maaaring naghahari doon sa Ephesian Church is the problem of quarreling, the sin of quarreling within the church. So, the sin of anger and argument have particular relevance over men. So, tinutukoy niya dito yung mga men, no, sa verse 8. Meron siyang the specific command to the men to pray with holy hands without anger and quarreling. And meron pong one kind of unholiness causing problems in their midst in the Ephesian church. At dayan po yung mga pag-aaway-away at galit. These sins of anger and argument have particular relevance to men. So, particular po ito sa mga kalalakihan. Bakit po? Men are more likely to agitate the church. Ano po yung katangian ng mga kalalakihan? Especially when it comes to doctrine, no? Men are typically critical and competitive. They are critical and competitive. They tend to argue first and listen later. Ganyan po ang observation natin sa mga kalalakihan. At yan, that is the besetting sin na naghahari sa mga mostly sa mga kalalakihan in the church, that they are typically critical and competitive.
at mas ninuuna yung pag-argue kaysa yung pakikinig. So they would rather be right than be reconciled. They get angry when they don't get their way. So meron ba tayong people in mind na naiisip pagdating sa mga bagay na yan? So sana wala ito sa atin pong kalagitnaan. So arguments po are harmful to the body of Christ. Ito po'y humahadlang sa panalangin ng iglesia. Kaya ang Biblia po ay nagre-remind to Christian men not to fight. Ang sinasabi po sa antidote po dito sa James chapter 1 verse 19. Sinasabi po doon ang sabi doon sa James 1:19, "Know this, my beloved brothers, let every person be quick to hear, slow to speak, and slow to anger." So yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan, that we are to uh, quick to listen or quick to hear, slow to speak, and slow to anger. So magsilbing aral nawa ito sa atin bilang mga kalalakihan ng Diyos, that we are recognized as the typically critical and competitive when it comes to this point, na nagkakaroon ng competitive argument na nagbubunsod sa galit at pag-aaway-away. So Jesus taught that if we are having a dispute, we should not come to worship. So matindi ito, no? The Lord Jesus Christ mismo ay nagsasabi na kung meron tayong mga kagalit or meron tayong dispute, we should not come to worship at all until the matter is settled. Matthew chapter 5 verse 23 to 24. Matthew 5:23 to 24. Kaya't kung maghahandog ka ng iyong kaloob sa dambana at doon ay naalala mo na ang iyong kapatid ay mayroong anumang laban sa iyo, iwan mo roon sa harap ng dambana ang kaloob mo at humayo ka, makipagkasundo ka muna sa iyong kapatid at saka ka magbalik at maghandog ng iyong kaloob. So yan po ang turo ng ating pong Panginoong Hesukristo kung tayo po'y haharap sa pagtitipon sa worship, that we should not come, i-prepare natin ang ating sarili, we should not come with anger and with pag-aaway-away sa ating kung kalagitnaan. So maaari nating evaluate ang ating mga sarili ngayon as a response to this pag-aaral natin pong ginagawa. Paano natin inihahanda ang ating sarili when it comes to worship? How are we coming to worship? No? Ano yung paghahandang ginagawa natin sa ating mga sarili? What occupies our time before the worship? Anong umo-occupy sa ating mga oras bago at sa paghanda natin sa atin pong pagtitipon? So nawa, ito yung malinis na puso, ito'y without anger and quarreling. At nawa, evaluate din natin ang ating mga time na ilaan natin ito sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoong Diyos before we gather in worship. Upang may handa ang ating mga puso na tayo handa sa banal na Diyos. Hindi po automatic yan na we are doing something and automatically we're jumping to the study of word agad-agad. So meron pong paghanda, meron pong proper preparation ang atin pong mga buhay, ang atin pong mga puso na kailangan nating gawin. So any ministers who represents God's people in prayer must be a holy man. Psalms chapter 24:3 says, "Who shall ascend the hill of the Lord, and who shall stand in His holy place?" Ang sagot po doon is,
he who has the clean hands and a pure heart, who does not lift up his soul to what is false and does not swear deceitfully. So, yung the thought of that unholiness that hinders the prayer ng mga tao ng Diyos is a serious one. So, isipin niyo po na ang unholiness or yung mga pagkakasala ay humahadlang sa atin pong mga panalangin sa ating Panginoon Diyos. So, maging ito po sa panalangin ng mga tao ng ating Panginoong Diyos, even the ministers of the Word of God. So, kaya nga sa atin bilang mga mananampalataya, no, we are always to pray in the name of our Lord Jesus Christ. He is only the mediator between God and man. Tayo po bilang mga tao ng Diyos ay hindi karapat-dapat din ang ating panalangin ay may halong kasalanan or yung ating mga buhay may kasalanan tayo, no? So, we are to pray. We are called to pray in the name of our Lord Jesus Christ na siyang naglilinis ng ating mga kasalanan by His blood that was shed on the cross. So, nawa, it is a reminder, it is a warning sa atin bilang mga kalalakihan ng ating Panginoong Diyos that meron tayong tendency to be are competitive, to be argumentative pagdating sa mga doctrines, but it is truly a gracious sa isang full of grace ang isang tao na ating makikita that uh, he is slow to get angry at siya'y nakikinig sa bawat sinasabi ng kanyang mga kapatid. So nawa, ganoon din tayo mga kapatid bilang pagtugon sa aral na atin pong naririnig sa umagang ito. Pangalawang punto natin is the command to women who profess godliness. The command to women who profess godliness. Sa verse 9, sabi doon, gayon din naman ng mga babae dapat magdamit na may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay, hindi na napapalumuti ang buhok at nang ginto, perlas o mamahaling damit. So, as Paul is commanding men kanina sa verse 8 with the apostolic authority, sinabi niya doon, I will also in like manner or likewise also, he is commanding women to adorn themselves in proper way. So isa rin po itong command. It is not a suggestion to women. So women are to adorn themselves in a proper way. Yan po yung command ni Apostle Paul sa uh, verse 9. So the word adorn is sa Greek po is kosmeo. At dyan po natin nakuha yung word na cosmetic. Cosmeo. Word cosmetic derived from it, no? It has to do with how a woman prepares herself. Paghahanda. It has to do with how a woman prepare herself. Diba? Ang mga women medyo matagal mag-prepare sa kanilang sarili. They put a lot of cosmetics. So, they prepare themselves. So, it means basically to arrange, to put in order, or to make ready. So, when a woman comes to worship, there is a preparation na nangyayari. There is a preparation involved. And when they prepare themselves, ang utos dito ni Apostle Paul, it should be with adorning apparel. With adorning apparel. So ano pong ibig sabihin nito? She is to prepare herself with the proper preparation. Ano po yung proper preparation? She is to adorn herself with the proper adornment. At titignan po natin isa-isa yung mga bagay na yan. The term apparel po means not only clothing,
but it is used in many places to mean demeanor. Kasama po yan yung pag-uugali or yung attitude or yung action, not only yung isinusuot. The idea here is the total preparation from inside and outside. So when a woman comes to worship, she is to be totally prepared. Kung paano ang kalalakihan kanina inuutos na uh, lumapit sa ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng pananalangin na walang galit at pag-aalinlangan, ganun din po. The woman comes to worship, she is to be totally prepared. She is to be adorned from inside out. Ano yung uh, kailangan i-prepare sa kanya is inside and out. And one demonstration of that is the proper kind of apparel. Proper na kasuotan. So, again, a woman is to prepare herself for worship. At yung preparation po na yan, it involves the heart attitude and involves proper adornment from the outside. So, dito no, meron siyang general exhortation si Apostle Paul sa verse 9. Gayon din naman ang mga babae dapat magdamit na may kahinhinan. And then, Paul goes on to the specific. Sinabi niya dito, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. So the Apostle Paul hits at some very specific styles of extravagance. Meron siyang binanggit dito, not with braided. Meron sa kanilang i-prepare ang kanilang sarili, ihanda nila yung kanilang sarili with proper apparel. But sabi niya dito, not with braided hair or gold or pearls or expensive clothes. So, merong tinutukoy dito si Apostle Paul when it comes to their extravagance and flaunting of beauty and wealth that corrupted the worship of the church at Ephesus. So, uh, meron pong pangyayari na may kadahilanan na nadidisrupt yung kanilang worship sa Ephesus na kung saan ang mga kababaihan ay labis-labis yung kanilang mga pagpapalamuti sa kanilang sarili. Pinapalamutian nila yung kanilang mga buhok. So inaayos nila ng maigi at isinasabit doon yung kanilang uh, mga wealth, pati yung mga gold and pearls and expensive clothes na kanilang isinusuot. So that is extravagance, that is flaunting of wealth and even their beauty upang mapansin sila ng mga tao sa kanilang mga paligid. So worship po belongs to God. We come to worship to give glory to God at hindi po upang makipag-agawan ng atensyon or magpakitang gila sa ating sarili, sa ating mga nasa paligid. So Paul is not saying, so kailangan nating may balance dito, no? Paul is not saying that they should not come to church nicely dressed. Hindi po sinasabi ni Apostol Pablo na huwag silang magdamit ng maayos or ng maganda. What he is saying here is that they ought to come with a right preparation, which assumes that they would be properly dressed, yung maayos na hindi naman with extravagance or yung showing off, that in that way is becoming both the grace and beauty of a woman and to the purpose and the intent of worshiping God. Yan po yung kanilang paghahanda na kailangan gawin. They should be properly dressed and ito po ay naayon or naangkop sa kagandahan ng isang babae that is intended to worship the intended to worship our God. So, meron pong proper adornment na tinutukoy si Apostol Pablo dito. At yan po ay hindi yung
flaunting of her wealth. So imagine, no, kung sa ating kasalukuyang panahon, paano kaya natin iisipin itong mga bagay na ito? Sa kanilang kapanahunan, meron yung I search for an image ng kanilang mga braided hair. Alam niyo yung parang peacock na ano, yung ano feather of a peacock na gano'n. 'Di ba ginagamit 'yun sa mga fashion shows o sa mga beauty contest that they flaunt their extravagance of their dresses or their gowns, no? At kasama din yung mga ah, para sa kanilang mga ulo, no? So merong mga pag-aayos sa kanilang buhok na kung saan tinitirintas at binibraid nila yung kanilang hair with ah, at meron pang mga nakasabit doon ng mga ornaments or yung mga kanilang mga jewelries just to show off their wealth. So, sa ating kapanahonan kaya paano natin ilalarawan yon? So, maaring kaya ang itong pagsusuot ng mga designer clothes. So, hindi naman ipinagbabawal yun, but it is not to the point na makakaagaw ng atensyon sa mga kapwa nagwo-worship. At it is not to the point na yung nagsusuot mismo is sinusuot niya yon bilang ah, pag pagyayabang or pag show off ng kanyang mga possessions or yung, ng kanyang mga kayamanan. So, hindi sinasabi dito na Apostol Pablo na huwag kayong magdamit ng maayos. So, proper adornment. The adornment is not flaunting of wealth or it's not flaunting of her beauty, not calling the attention to herself. So, hindi na dapat kinukul to attention to herself and not to overdress, not to sexually allure someone. Maaring may mga nagsusuot din ng mga ma improper clothes, sabihin natin. Sabihin natin hindi kaaya-aya or masyadong revealing yung mga kasuotang sinusuot nila. So, uh, that is not proper adornment na tinutukoy dito na Apostol Pablo because that is sexually alluring someone. Proper adornment pa is not to attract everybody's interest. Kung ang babae, men man yan, na mapapansin siya ng mga men, or yung mapapansin siya ng mga kapwa niya, kababaihan na sabihin, napakarami naman niyang mga alahas, napakaganda ng kanyang kasuotan. So, magbibigay yun ng disturbance or competition sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Kung sinushow niya yung kanyang sarili, pinuflaunt niya yung kanyang beauty, and pinuflaunt niya yung kanyang wealth. So kung ganyan po ang ginagawa ng isang tao, the intent is not to worship, but to attract everyone's attention. It is to attract everyone's attention. And I must add, maaring sa kalalakihan, possible din ito, no? Na kung ang isang kalalakihan ay magdamit ng napakagara din just to attract women, just to attract women in the church, magpakitang gilas sa church, ipakita yung kanyang kayamanan, puno yung kanyang mga singsing na mga ginto. So, proper pa ba yun kung ating titignan? So, maaring ano rin to, no, sa kalalakihan, no? Maaring applicable din ito pagdating sa kalalakihan sa ating kapanahunan. So, makikita natin yung mga kalalaking ginto sa mga daliri ng mga ibang tao. So, hindi naman pinagbabawal yun, but it is improper pagdating sa pagtitipon sa iglesia to flaunt your uh, jewelries or yung mga ano ba tawag doon sa mga alahas, mga mamahaling kasuotan at mamahaling mga alahas. So we are called to worship God and not to uh, compete with God pagdating sa attention. So the sin Paul is dealing with here is the preoccupation with the adornment of women. So kanina, no,
if the tendency of men was to perhaps mag-away-away, mag-argue yung mga men, no? Yan yung napaka-visible pagdating sa ating mga kalalakihan, and quarrel and grudge, and dinadala nila yung kanilang mga sarili with the dirty hands, not literally dirty hands, but it pertains to the heart attitude, no? Yung the life na kanilang ipinapamuhay. Pagdating naman sa mga kababaihan, their sins na tinutukoy dito is the tendency of a woman might to be preoccupied with her outward adornment, so that she would abuse the worship service, no? Hindi naman masamang mag-prepare pa lamang sa gabi ng isusuot, but not magandang may prepare yung sarili pagdating sa pag-worship kinabukasan. But not you, dito tinitingnan ng ating Panginoong Diyos is the proper heart attitude pagdating sa worship. Tinitignan niya yung puso ng isang tao pagdating sa worship, and not the outward adornment na ginagawa ng ilan sa Ephesian church na tinutukoy dito ng Apostol Pablo. So, the reason women are warned about showing off is the same reason that men are warned about argumentation. So, sa bawat case po na tinutukoy dito ni Apostol Pablo, the Bible addresses the besetting sin. Kagaya nga ng ating sinasabi kanina, that besetting sin for men is yung competitive sila when it comes to their argumentation, at maaaring mauwi ito sa anger and quarreling. Pagdating sa women, especially, are prone to lavish attention on outward appearance. So parang bihag sila nagiging bihag sila nung outward attention, na magmumukha kaya kung hindi lang presentable, no, yung talagang extravagant pagdating sa mata ng ibang tao. So yung ganun pong thinking is mali pagdating sa worship. So excessive adornment was a characteristic. Bakit kaya? Bakit pinagbabawal ni Apostol Pablo yung mga excessive adornment? Because it is the characteristic not only of wealthy but also of prostitutes during that time. So, yung mga prostitutes that time, pinapalamutian nilang mabuti yung kanilang mga sarili just to attract attention of men. So, sabi dito ni George Knight, sabi dito, the reason for Paul's prohibition of elaborate hairstyles, ornate jewelries, and extreme expensive clothing becomes clear when one reads in the contemporary literature of the in or date time, expense and effort that elaborately braided hair and jewels demanded not just an ostentatious display but also as a mode of dress of courtesans and harlots. So, nagdi-describe po itong hindi lang sa mga wealthy but also to the prostitutes. So, the church must not be characterized by the world. Hindi po tayo dapat makigaya, mga kababaihan. Hindi po tayo dapat makigaya to the world. And even sa mga kalalakihan, hindi po tayo dapat makigaya to the character of the world, that they flaunt their wealth, they flaunt their beauty, their sexuality, just to attract the attention of the opposite sex, or even their mga ibang kapwa kababaihan or kalalakihan. So, ano po yung dapat gawin ng mga Christian? God wants Christian women to take their stand against everything associated with sexual immorality as well as material luxury. So, yung pagdating sa mga prostitutes, they flaunt their
beauty because of sexual immorality. At hindi po yan ang isinasabi, kagustuhan ng ating Panginoong Diyos pagdating sa mga Christian women, and they should stand against that sexual immorality and material luxury. So, material luxury din po is during that time, maraming mga naghihirap within the Ephesian church. At yung pagsushow po ng mga wealth, pagsushow ng kanilang luxury is maaring magbigay ng katitisuran sa mga kanilang mga kapwa mananampalataya na wala namang ganong mga wealth. So, maaring para kang nang-iinggit, di ba? Nang-iinggit sa yung kapwa na ikaw ay meron at sila ay wala. So, hindi po yun yung proper adornment na sinasabi pagdating sa pag-worship sa ating Panginoong Diyos. So, how should women properly adorn themselves? Woman's adornment starts with the heart, with modesty and self-control. Yan po yung sinasabi sa verse 9. Hindi sabi dito, dapat magdamit na may kahinhinan, naangkop at hindi mahalay, hindi nang napapalamuti ang buhok at ng ginto o perlas o mamahaling damit. So woman's adornment start with heart. Yan po yung tinitignan ng ating Panginoong Diyos with modesty and self-control. So their attitude, that attitude in preparation for worship is to be godly fear and self-control. Yan po yung ibig sabihin ng modesty, godly fear, and self-control. So a woman with a proper sense of shame will dress in such a way as not to be alluring and not to be the source of temptation. So, hindi po sila dapat yung source ng temptation. Kung they are in the proper shame ng kanilang mga sarili. So, if she is showing off, if a woman is showing off, she is competing with God, against God. So, ang atin pong Panginoong Diyos ang pinupuntahan pagdating sa pag-worship. Ang ating pong puso ay nararapat na nasa ating Panginoong Diyos. And if a man or a woman is there to flaunt her wealth, to show off, sino yung kanyang kinukumpetensya? Kinukumpetensya niya ang ating Panginoong Diyos. So, it is a sin to uh, agawin ang glory ng ating Panginoong Diyos pagdating sa worship. So, let's be wary sa pagdating, be warned pagdating sa bagay na yan, mga kapatid. So, the word modesty po implies something as strong as grief over the sense of sin. So, dito po yung modesty ay nagsasabi that a woman would be so grieved and so sensitive to sin. Pag sinabi pong modest, is sensitive siya sa pagkakasala na ayaw niyang or he hate na siya yung pinagmumulan ng offense against God ng kanyang mga kapwa. Na siya yung nag-generate in another's uh, person and mind yung sinful attitude nila. So yun po yung sinabing modesty na ayaw ng isang tao, ng isang babae na siya yung pinagmumulan kung bakit magkakasala ang isang tao. Or in the sense, yung katitisuran nga, no? So, the word self-control naman speaks of self-mastery. It has the idea of controlling totally your passion and your desire. Self-mastery, yung kayang kontrolin ang kanyang sarili. Totally controlling your desires. So, pagdating sa mga kababaihan, the real beauty and adornment that is beautiful to God is from inside. Ang atin pong Panginoong Diyos, God cares little or nothing for outward appearance. Ano yung sinabi niya sa 1 Samuel 16:7 nung pipiliin kung sino yung magiging hari? 1 Samuel 16 verse 7. Sabi dito,
Ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha. Ito ay pagdating kay David, no? Na siya yung piniling hari, but yung kanyang itsura is hindi naman siya katulad ng kanyang mga kapatid na mga matipuno, no? So, sabi dito, ngunit sinabi ng Panginoon kay Samuel, huwag mong tingnan ang kanyang mukha o ang taas ng kanyang tindig sapagkat itinakwil ko siya, sapagkat hindi tumitingin ang Panginoon na gaya ng pagtingin ng tao. Ang tao ay tumitingin sa panlabas na anyo, ngunit ang Panginoon ay tumitingin sa puso. Yan po ang kanais-nais na tinataglay dapat ng isang tao pagdating sa pagpupuri sa ating Panginoong Diyos. Yung proper attitude of the heart or yung mabuting puso, beautiful to God from inside. Yan yung proper adornment, the beauty, the adornment na ninanais ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi nga tumitingin ang ating Panginoong Diyos on the outward appearance, but He looks from the inside. So, if a woman wants to become beautiful to God, the fashion statement she ought to make is adorn yourself with what? With what is proper for women who profess godliness. At yan is yung binabanggit dito sa verse 10. Ano yung binanggit dun sa verse 10? With good works. With good works. So, ito yung passion statement or yung passion advice ng ating Panginoong Diyos pagdating sa mga women. That if they want to be beautiful to God, they should adorn themselves with what is proper for women who profess godliness, and that is with good works. A woman who is beautiful in the eyes of God ought to be beautiful in the eyes of godly men. So, meron din pong pagkakasala dito yung mga men, no? That mas attracted ang mga men on the outward appearance, not like the na sinabi natin na katangian ng ating Panginoong Diyos who look from the inside, no? So, maaring yun ang pinaninindigan ng mga kababaihan to look beautiful not only in the sight of other women but also to men. So, meron ding uh, marahil pagkukulang o pagkakamali dito tayong mga kalalakyan that we are more attracted when it comes to the outward appearance of women. So, kung makita natin yung mga women in the church, mga kababaihan in the church na they are godly. Mahal nila ang ating Panginoong Diyos. Ano yung dapat nating sabihin? Siguro may iba sasabihin, no? Hindi naman siya kagandahan, pero mahal niya ang Panginoon. Pero hindi po daw dapat ganon, ayon sa aking nabasa, no? Hindi dapat ganon. Bagkos ang mga kalalakihan ang sabihin is, ito ang maganda, yung mahal niya ang Panginoon. Yun yung tinitingnan ng ating Panginoong Diyos pagdating sa mga tao, lalo sa ating mga kapwa, sa mga kababaihan. So, uh, yung ilang mga good deeds na tinutukoy dito na Apostol Pablo are listed in the chapter 5 of 1 Timothy. Sabi dito sa chapter 5 verse 10, sabi dito na may mabubuting patutuo. Sabi dito, isama sa talaan ng babaeng balo kung siya ay 60 taong gulang pataas at naging asawa ng isang lalaki, na may mabuting patutuo tungkol sa mabubuting gawa, na siya ay nagpalaki ng mga anak, na siya ay nagpatuloy ng mga panauhin sa kanyang tahanan, naghugas ng mga paa ng mga banal, dumamay sa mga naghihirap, at itinalaga niya ang sarili sa paggawa
ng mabuti sa lahat ng paraan. So, yan yung mga good deeds na tinutukoy ni Apostol Pablo pagdating sa mga kababaihan. Bringing up children, showing hospitality, washing the feet of the saints, caring for the afflicted, and devoting oneself to every good work. At yung parallel passage na atin pong titignan pang isa is sa First Peter chapter 3, verse 3 to 5. First Peter chapter 3, verse 3 to 5. Sabi dito, ang inyong kagayakan ay huwag maging panlabas na pagpapahiyas ng buhok at pagsusuot ng ginto o pagbibihis ng maringal na damit. Sa halip ay ang panloob na pagkatao na may kagandahang walang paglipas ng isang mahinhin at maamong espiritu na napakalaga sa paningin ng Diyos. Sapagkat ng unang panahon ay ganito ginayakan ng mga banal na babae na umaasa sa Diyos ang kanilang sarili. At sila ay nagpasakop sa kanilang mga asawa. So, that is the uh, uh, good work na hinahanap ng ating Panginoong Diyos. The proper adornment, the good work. So kung mananalamin ng isang tao, ng isang babae, dapat hindi yung tinitignan or tinatanong niya sa kanyang sarili, yung physical, but he should, she should look for the good works sa kanyang buhay. At ganun din sa kalalakihan. Kung titignan natin ang ating mga sarili sa salamin, hindi nawa yung ating panlabas na sarili ang ating tinitignan, but to evaluate ourselves if we are living holy in the presence of God, and that is having a good work. So, sana makita natin yon sa ating sarili at maging paalala sa atin yon bilang mga tao ng Diyos. At para naman sa ating mga application, no, the proper attitude and conduct that we are to have bilang mga mananampalataya before facing God in worship is not the outward. Maaari nating malinlang ang mga tao by our outward appearance. Pero mga kapatid, hindi natin malilinlang ang ating Panginoong Diyos. Nakikita niya kung ano yung ating panloob at kung ano ang lahat sa atin. So, when we come to worship, let us examine ourselves before the Holy God that knows what is inside us. And men of God, let us see to it that we have the right attitude. Nawa, meron tayong right attitude. If our hearts and hands are filthy of sin, let us come to God, repent and ask forgiveness to God na tayo linisin niya sa mga ganitong ating mga kasalanan. And let us strive to live a holy life. Dahil ang ating mga kasalanan at siyang nagpapahiwalay sa atin sa ating Panginoong Diyos. At yan din ang naghihinder sa ating mga kasalanan. And again, to the women of God naman, they should adorn themselves from the inside out. Mas kagaya ng ating sinabi ng paulit-ulit, ang Diyos ay tumitingin sa kalooban ng tao at hindi sa panlabas nito. At nawa, maging kaaya-aya ang ating sarili kung tayo haharap sa ating Panginoong Diyos. So nawa, tulungan tayo ng ating Panginoong Diyos by the grace of God na maisagawa natin yung mga sinasabi ng kaniyang salita. The truths of His Word nawa ay ating maisagawa kung tayo harap sa pagtitipon ng kanyang iglesia. At para naman sa ating mga kaibigan na wala pa sa ating Panginoong Diyos, we spoke about the good works. So good works without a proper heart towards God is hypocrisy. So yung outward na good work mo, kaibigan, does not make you right with God. Wag yan yung i-flaunt mo, ipakita mo, ipagmalaki mo. Wag yan yung pagmalaki mo.
sa harap ng ating Panginoong Diyos. Because that is filthy in the sight of God. Kung yung good works mo is not accompanied with a proper heart. It does not good work does not make a person Christian. It does not make you a Christian. And this cannot save you from the wrath of God, kaibigan. So, for you, para maging katanggap-tanggap sa harap ng banal na Diyos, is to admit that you are a sinner. That you are a sinner in the sight of God. So, kung kailangan mong maging katanggap-tanggap sa Diyos, wag yung good works mo ang iyong ipagmalaki sa harap ng Diyos, kundi you humble yourself before God that you are a sinner, needing ng kapatawaran, at magsisi ka sa iyong kasalanan, at ang Diyos ay may awa at siya'y nagpapatawad sa mga taong humihingi ng tawad. So repent of your sins and believe in His Son, the Lord Jesus Christ, the only Savior na tinalaga ng ating Panginoong Diyos na makakapaglinis sa iyong kasalanan sa pamamagitan ng kaniyang banal na dugo at sa kaniyang katuwiran. So nawa kaibigan, naisin mo na lumapit sa Diyos, sa banal na Diyos na tumitingin sa iyong panloob at sa iyong panlabas. Nawa, tumugon ka sa panawagan ng Ebanghelyo ng pagsisisi sa iyong mga kasalanan at pananampalataya kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Tayo manalangin. O aming Diyos, kami po'y nagpapasalamat, Ama, sa iyo pong mga salita sa umagang ito. Nawa, O Diyos, itama namin ang amin pong mga sarili when we come to you in worship. We as men of God, we should not be a men of anger and quarreling, O God. Bagkus, O God, nawa, we live a holy life bilang nararapat na pagpupuri sa isang banal na Diyos na katulad nyo. At para naman sa amin pong mga kapatid na mga kababaihan that there's tendency that they flaunt themselves to attract the attention of men and other women. Nawa, O Diyos, they heed to this call of your word na they adorn themselves properly with the proper adornment, with the good works, with modesty, and with self-control na sinasabi ng iyo pong salita. Tulungan mo po kami, O Diyos, sa mga bagay na ito at maging sa mga tao na wala pa sa iyong pang Panginoong Jesucristo, ilusan niyo rin po ang kanilang mga puso na sila ay tumugon sa Ebanghelyo ng aming pang Panginoong Jesucristo sa pagsisisi sa kasalanan at pananampalataya sa iyong anak, ang amin pong Panginoong Jesucristo. Salamat po, Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.